Ako, si Alex. Pwede niyo maging kaibigan, kahuntahan at kakwentuhan ng mga bagay-bagay dito sa ating mundong ginagalawan. Wala sigurong taong malungkot o naagrabyado sa panahon ng Kapaskuhan kung alam lang naman talaga natin ang tunay na diwa at tunay na kahulugan ng ating Kapaskuhan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa aking My Journal in Motion, dito sa Love Life, Me, Myself, and I, dito sa Alexander YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para parati kayong updated sa ating mga huntahan at kwentuhan ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay. Sa aking palagay, bakit tayo nagkakagulo sa mga opinyon kung kasya nga ba ang 500 sa darating na Noche Buena? Dahil hindi naman talaga natin isinasabuhay o isinasapuso ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Kasi diba, lahat tayo nagtatalo-talo kung kasya nga ba ang 500 o hindi. Kasi nga, naging kaugalian na natin na magarbo ang Kapaskuhan o ang tinatawag nating Noche Buena. At kaya tayo ay lahat ay may kanya-kanyang opinion sa mga bagay na ito. Lahat naman tayo ay capable o lahat naman tayo ay may tama. Pero kung bibigyan talaga natin ng malalim na kahulugan ang Kapaskuhan, wala ni isa sa atin ang talagang nakakaramdam at nakakaalam ng tunay na meaning ng ating Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na siyang magiging manunubos natin dito sa ating mundong ginagalawan. Kaya kung bakit tayo nagtatalo-talo o nagkanya-kanyang kuro-kuro dahil hindi naman talaga natin alam kung ano ang meaning ng tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Bakit? Kasi diba, ang sinasabi ng iba ay Christmas spirit. Ano ba ang Christmas spirit? Diba yung pagmamahalan, pagmamalasakitan, the true essence of Christmas. Pero bakit ganito? May nadidinig tayong, ay bakit walang Christmas decor ang mga nakikita kong kapaligiran, walang magagandang pasyalan, parang hindi ko dama ang Christmas spirit. So, lahat tayo ay nakatuon sa kung ano makikita nating dekorasyon. Ang Christmas spirit ay nakadepende kung ano at kung gaano kagarbo ang mga dekorasyong ating nakikita. Sa iba naman, Christmas tradition. Sabihin nila, ay, ang Christmas tradition namin ay mag-travel kami with the whole family. Yung iba naman ay magre-reunion kami, the whole family, friends and relatives, di ba? May reunion ng mga high school, ng mga kanya-kanyang mga balikbayan na pumupunta dito. That's the true essence sa kanilang palagay. Minsan natanong ba natin na kinalulugdan ba tayo ng ating Panginoon sa mga pinaggagawa natin ito? Na di ba kung tayo ang may birthday, pag nalileft out tayo sa preparasyon, sa pamilya o sa kaibigan, minsan nagdaramdam tayo. Minsan nga gusto na lang natin magpag-isa So, parang ganun ang pinararamdam natin sa ating Panginoong na sumilang noong Kapaskuhan dahil nalileft out siya. Dahil nakatuon tayo sa mga material at sa mga pangsarili nating mga kagustuhan. Hindi ba? Ay, ang bibigay ko sa aking mahal mahalin. Ang pag-exchange gift ko, minsan napipintasan kasi parati natin natatanggap sa exchange gift mug, mga towels, calendar, diba? Nagiging sanhi pa ito ng ating mga pangsariling mga kasalanan. At lahat tayo ay nakatuon sa lahat ng mga bagay na mga pangsarili nating ikaliligaya, di ba? Sabihin natin, ay tradisyon namin sa aming pamilya ay mayroong buong lechon, buong hamon. Kaya, ngayon, naging issue ang 500 challenge kung kasya ba ito. Pero kung unawain nga natin ang tunay na kahulugan ng Pasko, magsisimba tayo, kumpletuhin ang simbang gabi, at sama-samang pagsaluhan kung anong nakayanan ng ating pamilya. Selebrasyon, festive,
Ang festive ay nagmumula sa ating puso. Ibibigay natin yung ating sarili ngayong Kapaskuhan sa Panginoong Jesucristo nasa sabsaban. Pagkatandaan, ang Panginoong Jesucristo natin ay pinanganak na walang tumanggap ni isa man noong kanyang kapanahunan. Kaya nga diba, siya ay pinanganak sa sabsaban dahil maraming nag-refuse, maraming ayaw umako dahil mapanganib nga noon. Kaya sino tayo ngayon ay magpe-festive? Kasi hindi tayo karapat-dapat. Bakit? Hindi pa natin natatanggap yung true essence ng meaning ng kanyang kapanganakan dito. Ang dapat lang na nagsasaya at nagre-rejoice ay yung tunay na nagsimba at nakakumpleto ng simbang gabi at tumanggap sa kanya bilang tagapagligtas dito sa atin sa mundong ating ginagalawan. Kaya ngayong Kapaskuhan, hanapin natin sa ating puso, tanggapin natin at doon natin malalaman ang tunay na pagsaselebra ng ating Kapaskuhan ay nasa ating puso at sa ating nagmumula. Matatanggap ng buong mundo ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Kaya pagkakatandaan, walang magiging malungkot ngayong Kapaskuhan kung tunay nating aalamin ang tunay na kahulugan at diwa ng ating Kapaskuhan. I-practice na natin ngayon ang mga simpleng selebrasyon ng Kapaskuhan dahil ang simple ang siyang tinatanggap ng ating Panginoon. Simple at payak na pamumuhay na kanyang pinangaral noong siya ay nabubuhay pa ng kapi-kapiling pa natin nung kanyang kapanahunan. O ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo maibibigay, pero meron tayong napagkwentuhan na kapupulutan natin na kahit papaano ng aral para kahit papaano ang buhay natin ay gumaang-gaang dito sa mundong ating ginagalawan. Thank you for watching and Merry Christmas to all of you. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel and please like and share and comment. And thank you very much and God bless. Merry Christmas!